kumusta po ang inyong TODA, ang mga nasasakupan ninyo, ngayong nararanasan natin yung patuloy po na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, Sir Hill? Sa ngayon, may initial na pag-uusap sa mga opisyales, pero yung sabi na ang hingi ng dagdag doon sa pamasahe, medyo negative kami dyan. Pero ang sabi nga namin, gumawa na ng sulat sa LGU ng Naga para humingi ng tulong, subsidy. Yan ang pinaka number one na sa isipan ng mga kasama namin sa TODA. Opo. Doon sir sa pagtataas ng pamasahe, hindi kayo sir pinayagan or hindi nyo po gagawin pa or hindi nyo pa pinapasa yung mga kailangan na requirement, Sir Hill? Wala pa sa totoo lang talaga, gasolina ang tumaas, ang susunod yan yung mga bilihin na kailangan namin ma-study case dyan para i-present kung sakasakali pa nanghingi kami ng karagdagan sa LGU. Alam mo, kaya under kami ng LGU, hindi kami gaya tulad ng mga jeep na FTFRB, sa national. Pag sinabi nila tumaas, diretso sila sa FTFRB. Mapera niyan, may automatic na programa ang FTFRB ng subsidy. Makikita natin, ang mga operator, may mga card na yan. Nakaabang lang sila Gaya sa amin, wala naman kami kasi under kami ng LTO. Kaya siguro panghuli na yung dagdag pamasahe na gusto namin, pero sa karamihan sa amin, negative yan kasi apektado lahat Yan ang maliban lang kung tumaas na itong mga bilihin, spare parts, kasama na yan, sigurado. Pag-iisipan namin yan, pag-uusapan namin mga tungkol yan sa pamasahe. Opo. Kung sakali man, Sir Hill, na itaas yung pamasahe, ilan ba sir yung itataas natin? Kung sakali lang po na mapagplanuhan or mapag-isipan natin ito, Sir Hill. May competition yan, makikita natin, lalo-lalo naman sa mga spare parts, sa gulong, sa oil, sa tuti, tapos sa gasolina. Pwera niya si mga needs, mga grocery, lalo-lalo dito sa mga karinderya. Kung makikita mo, halos lahat ng tricycle driver diyan kumakain. Kung nag-adjust sila ng pagkain nila, wala nang sabaw. Makukompute na natin yan. Yun pa ang namin. Wala ko may figure sa iyo ng figure para dyan sa dagdag pamasahe. Alright, opo. So ito sir, malaman namin, meron na ba sir mga tricycle driver kayong nasasakupan na tumigil na sa pagpasada kasi yun nga, patuloy na tumataas yung gasolina, yung iba tumigil na sa pagpasada. Meron bang mga ganun tayong nasasakupan, Sir Hill? Wala pa naman, Ker. Ang nangyayari lang sa amin, dahil karamihan dito ang driver sa Sugat ng Naga, yung mga nagalabas ng syudad. May mga service sila minsan motor. Minsan daw yung gasolinahan na dadaanan nila, sarado na, tapos ang taas pa. Yun ang nangyayari sa ngayon. Pero sa pagtigil ng pasada, wala. Kasi doon nila binubuhay yung mga pamilya nila. Opo. So, sabi nga namin, di ba tumaas, sige sir. Pwedeng bumili. Di ba tumaas, pwedeng bumili. Huwag lang mawala ng supply. Yan ang kinakatakutan namin. Opo, iyon. So ito sir, siguro nakakausap nyo naman yung mga nasasakupan po natin ng mga tricycle driver. Ano sir yung yung sabi nila sa iyo regarding dito? Ano ba yung mga reaction nila, Sir Hill? Ayun na nga, dami-dami lumalabas. Akala nila madali lang maghingi ng dagdag ng pamasahe. Alam mo, dadaan sa sanggunian yan, kung ano hingi kung ano. Kaya maraming recommendation sila. Pero sabi ko, first move natin, may sulat na kami, ipapareceive namin sa sanggunian. Ito muna ang subsidy. Ano bang pwedeng
tulong ng mga nandito sa LGU na baka may maisip ang mga kasamahan natin na ng mga counselor o si Ma'am Lini sa aking mayor, ano ba talaga? Baka may pundo sila o may pwedeng napatawag na ticket man lang sa kada gasolinahan na pwede kaming may discount na dapat na pag-isipan ito kasi unang-una dapat nagpalabas na si Presidente dahil kung makikita niya may contingency fund ang Presidente. Ang contingency fund na ito na kung pinalabas na yun, sinampun niya muna o may formula doon sa lahat ng transport na public utility pwedeng ma-discount dito o ipapalabas na itong contingency fund para doon sa mga gasoline station. Dahil identified naman yung mga nagkakaigay ng jeep, tricycle, but makikita mo naman na yun, may mga prangkisa. O panalawa, ang Kongreso, kung makikita natin, mababagal ang pagbigay ng emergency power sa Presidente. Gaya ng VAT, 12%, excise tax, 10% ata o siguro sinunod na sana ayon. So, wala pa naman emergency power si Presidente Marcos na binibigay ang Kongreso. Doon sana una sa contingency fund ng Presidente dapat ipinalabas na yun ora mismo nung after katong days na gera. Alright, yun. So, ito sir, kung yung pagdadagdag ng pamasahe, pag-uusapan natin, sir. What about yung pagdadagdag na lang sir ng pasahero sa sa tricycle natin? Yeah. Kumusta naman doon sir? Napag-uusapan din po ba natin yun? Pwede yun. Sir Hill. Pwede yun. Kaya lang ang nangyayari, pwede mangyari yun. Ang nangyayari lang ngayon, yun naman mga pasahero wala. So, pakikita nyo, nagtitipid na yung mga papunta rito dahil yung ibang mga sasakyan sa ibang mga papasok dito sa Ciudad Niñaga, limitado yung iba. Kasi yung iba naman na mga sasakyan, wala na mabili ng gasolina, sarado na. Hindi naman basta-basta sila magpataas ng pamasahe, hindi pa approve sa FFRB National. Bawal naman. Kung makikita nga natin ang gasolina, basta lang nagpataas sila, pinarasuhan sila. Yan pa kaya na pamasahe na maapektuhan ng mga commuter natin. Kaya kawawa naman. Dapat, kailangan matagal na plano, pag-usapan kung ano ang pwedeng maibigay kang gobyerno national, lalo-lalo ng local, dahil nandiyan kami kang local line of price ticket na ito. Opo. So, dahil nga dito sir, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ano sir yung mga hakbang na ginagawa natin para kahit papaano naman hindi po malugi yung ating mga nasasakupan ng mga driver, Sir Hill? Kung makikita mo dito sa atin, yung pila-pila system kang mga tuda. Beherang-behera yung mga sa ngayon, nakikita natin lalo-lalo ng mga luma na malakas ng gasolina, kumain ng gasolina, yung karamihan nagpipila sila para sigurado yung pag-alis nila, sure na may income sila. Hindi gaya nung takbo ng takbo. Ngayon, makikita mo, yung mga tumatakbo ng mga purhay ng tricycle, limitado Natambay na lang sila doon sa kanto, sa gilid, para mag-abang ng pasayero. Kaya nga sabi ko, yung mga tricycle na kung pwede, maglagay sila ng cellphone number dahil kung mayroon magpapaservice, pwedeng tawagan sila para magpasundo doon. Ang nangyayari naman, yung mga kolorong kasi mga e-bike, nagiging kompetensya namin. Sana mahigpitan yung mga nagkakayod ng mga kolorong saka yung mga e-bike na nangongontrata para di naman malugi itong mga may for hire na tricycle natin dito sa natin. Opo, yun. Total na-mention nyo yan, Sir Hill. Yung iba kasi mga tricycle driver sa ibang toda naman na nagrereklamo kasi nga meron daw mga vehicle, mga private vehicle, sir, na nagpipick up ng mga pasahero. Wala namang prangkisa. Nagrereklamo ngayon sila. Sa inyo, sir, sa Fitoda, kumusta po ito? Marami bang ganitong mga kaso dito, Sir Hill? Oo, hindi na talaga naalis yung mga kolorom, lalong-lalo na pagka rush hour, wala na yung mga police,
PSO, appointing officer, wala na dyan. Minsan, doon naman sila naglalabas para kumuha ng pasahero. Kaya makikita mo may mga picture nga kami na naipon na pag ganyan alas 5, wala na itong mga appointing officer, doon sila lumalabas. Saka alam nila nung saan kami bawal, doon sila pumapasok. Kaya ng diversion, sa Magsaysay, sa Del Rosario. Yan ang nakikita namin na isa sa nagiging kompetensya para huminaan sa Mongketa. Opo, yun. So, ito sir, kahapon, palibasa kahapon ay oil price hike na naman. Napansin ko sir doon sa ibang mga nabisita rin namin ng mga TODA, madalang lang yung mga tricycle driver na pumapasada. Dito sir sa Pitoda, kumusta po? Madalang ba yung mga driver or marami naman pong kumakayod, Sir Hill? Maraming kumakayo. Babakasakali sila na sabi nga nila, wala kaming iuwi sa pamilya namin. Kailangan may araw na ito may pagkain ng pamilya namin, nag-aaral, yung pamasahe nila, ganyan, ganyan. Kaya nga, sabi ng iba, importante lang wag lang mawala ng gasolina. Kahit tumas siya, basta wag lang mawala ng supply ng gasolina dito sa atin. Kahit pa paano ma-adjust namin ang oras namin sa pagkayod. Opo. Kahapon sir, may mga ibang mga oil company na nawalan sir ng diesel. O kumusta? Hindi naman ba yun sir nakaapekto sa mga driver po natin? Apektado rin kasi kung mapupunta sila doon sa parte na nagsara ng gasoline station, isa yun sa makakonsumo pa ng gasolina. No, in-expect nila bukas doon sa medyo mura. Pagpunta nila sarado, inalogin na sila. Ganun lang nangyayari. Kaya ang karga nila ngayon ng gasolina, minsan hindi na sila nagpo-full tank dahil sa sobrang mahal. Importante yan, tumakbo sila. Pagka nakakuha na naman ng kita, gasolina na naman. Parang ina-adjust na lang nila para may maipon na sila, may uwi lang sa pamilya nila. Alright, opo. So ngayon sir, ano na sir yung mga susunod pa nating hakbang para makatulong tayo sa ating mga driver? May ipopropose ba tayo sir kay Mayor Lenny na panukala para sa ating mga driver, Sir Hill? Nakadrap na po. I-include na po ngayon ang aming secretary para maipasa namin kay Mayor Lenny Robredo kasi sa ating congressman ng 10 district, may pick-up na kami para maipasa yung letter na yun kung anong pwede maitulong sa amin sa mga ganitong crisis ng transport sector dito sa Naga City as in sa 3rd district. Alright, opo. Ito sir, bago tayo matapos sa atin pong interview, siguro ano na lang sir ang may iwan natin na mensahe or paalala sa mga kapwa po natin driver. Ngayong tumataas nga po itong petrolyo natin, hindi natin makontrol, ano ba yung mabibigay natin sa kanilang siguro payo sir or paalala, Sir Hill? Sige po, bigay ko sa inyo ang linya po. Okay, sa lahat presidente ng TUDA, kasi doon sa mga member nyo, lahat ng driver na tricycle, as e-trike, mag-rotate ng e-trike, kahit paano, kahit walang gasolina, kikita to. Kaya lang, kakaunti itong e-trike na dito, sana magtulungan po tayo. Alam naman natin na hindi tayo aalis sa pila na walang pasahero, kulang ang pasahero para income natin medyo makakasapat doon sa pambili ng gasolina sa kapaboundary. Kasi huli na yung income, take home pay, nahuli na yun. Kaya sa lahat po, tumatawag po ako ng pansin sa mga kinaukulan na matulungan po kami o ano man pwede may tulong sa amin. Lahat po na mga pasahero, alam naman namin na kung magtataas po kami ng pasahero, ng pamasahe, apektado po tayo lahat. Kaya hinihingi po ng aming grupo na panghuling option ng pagtaas ng pamasahe na hihingin. Kaya salamat
po lahat sa mga commuters, mag-ingat po tayo, lalo na yung papasok sa Naga, ng mga negosyo, mga nagkakayo rito, tipid po tayo ang gasolina. Yung iba, mag-commute na lang po. Para may pasayro ang mga tricycle dito sa Naga. Salamat po.